Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa Biyernes, Marso 13, nakita kadasig ng San Tiempo, ari nakita sa mid-March. Hindi abi magdasig kay tungod wala tuo ang aton sini mga ginaatubang nga mga pagpanghangkat, no? Especially ang pinakaulihing pagpatuman sang oil price hike subong gid nga semana ha. Madamo sa mga talatapan na bisan mga bulutuan universidad ang nagpatigayon sang 4-day work week. Subong kadlaw matingala kamo nga ang aton nga mga dalanon medyo mahawan. Pila ka bulutuan wala man sang klase kay bangod nga Friday, no? Halimbawa na lang diri sa may ISAT-U kag iban pa nga mga eskwelahan 4-day work week na sila, mga talatapan nag-implement man sang 4-day work week bilang adjustment sa sining pagsaka sang presyo sang petroleum products. Ang Iloilo City Government may gintukod ng Iloilo City Local Price Coordinating Council nga ginaprubahan ni Mayor Raisa Treñas ining EO number 033 nga naga-reconstitute sang Iloilo City Local Price Coordinating Council para bantayan ang presyo kag supply sang basic goods. Hindi lang kurudo kag gasolina ang bantayan. Ang katuyuan sang sining Local Price Coordinating Council. Kundi tanan-tanan ha, partner dari ang mga nagkalain-lain na government agencies, DTI, DILG, Department of Agriculture, DOH, DENR, DICT, DOST kag PSA. Balaan mo ang tendency ngati tungod sang panic bala sang tawo pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo makon mo to gani ang mga old stocks pa gani sang krudo kag gasolina nagligad way pa gani kalabot Martes nagpinasaka na yang mga oil companies kaya mo ninggin mando sang DOE nga monitoron ang aton sining kapulisan nagapatigayon sang inspeksyon sa mga gasolinahan kag gina-review ginapasiguro anong basihan sang inyo sining nga pagsaka supat idamo gid sa nagligad na sampulan by creating sang sining Local Price Coordinating Council diri sa aton sining lokal nga panguluhan sa syudad sang Iloilo at least may mga tinawo nga maga-inspect sang pila ka mga establishmento hindi lang gasolinahan mga baligyaan mga grocery stores kay basi bla may mga may gulping nga pagpataas na bla nga unnoticed kay hindi na pwede mo bisan plite lang gani sa salakyan hindi ka pwede kasi nga kay nagsaka gasolina mamato-mato kay mo
Pag magpasaka man sang plitihan, hindi ina pwede kay dapat may nagakaigo nga mga proseso, may mga submission sa mga dokumento, may hearing nga ginapatigayon and assessment para nga mabalanse, no, makapagwa sang fair decision para sa ginaduso nga mga posible nga pag-increase. Wala man na silang ginadula kay ti halos tanan subong affected sang sining oil price hike. Sa bahin sang plete sa motorbangka sa may Gimaras ginaduso man. Dito may ara sing ginset nga time ang provincial government sang Gimaras para istoryahan ang ining ginaduso nga 10 ka pesos nga saka sa pletehan sa motorbangka o kon fiber boats. Way pa nalabot ang provisional fare nga ginahulat man sa aton nga mga transport sector. Sa imo panglakat mata ko gamudlat sa imo kagay. Sa pihak nga bahin ginatos ka mga nagapangita trabaho na hatagan kahigunan nga maka-apply sa ginhiwat nga Bida Ilongga Job Fair sang Iloilo Provincial Government. Ipalayag nato na karon ang aton nga interview kay Ma'am Cynthia Dario, ang tagpamuno sang Public Employment Service Office sang probinsya sang Iloilo. Balaan naton subo nga kabudlay gid kun wala ka sang source of income kag katuyuan sang Iloilo Provincial Government Lay kabulay. Hay nga mabuligan ang aton sini nga mga nagapangita sang obra ka mahal daan sang tanan kag mga balaklon ti kung wala ka sang obra subong kabudlay kay hindi ka makabulig sa imo himata sa imo sini nga pamilya. hay. Sa imo panglakat mata ko gamudlat sa imo kagayon mata ko galilipat. Ang imo nga supat malapor sila na ang dughan ko inday. So kahapon may ara sing mga fresh graduates, mga nagapangita trabaho nagpadulong sa may Kasarial di Iloilo, nagpasimpalad nga mag-apply sa mga nagkalain-lain nga mga job vacancies na gin-offer sang 25 tanan ka mga kumpanya. Wala lang sang awa. Di may mga na hard on the spot, may mga instant interview. Ang mga dokumento daan ready na mo sa aton sini nga mga kauturan nga naga-apply. At least no ang help desk halin sa nagkalain-lain nga mga government agencies kasubong sang Pag-ibig, SSS, PhilHealth ara man didto para mag-assist sa mga aplikante naton. Gamudlat sa imo kagayon mata ko. Ipalayag naton aton sini nga interview kay Ma'am Cynthia Dario, ang tagpamuno sa Public Employment Service Office sang Iloilo Provincial Government. Kung sino ang mga nangin beneficiaryo no sa sining Bida Ilongga in the relation iniha sa pagsaulog sang National Women's Month subong nga bulan sang Marso. Punto sa mga bakanting nga trabaho, kalabanan BPOs, sa mga food establishment, accommodation establishments, malls, mga kung ano pa no nga ti pwede gid ma-applyan sa aton sinipila ka mga kauturan. Inday sa imo yuhong nga Si Ma'am Cynthia Dario ang head sa Public Employment Service Office sang Iloilo Province. Ang aton nga Bida Ilongga Job Fair nga ginahiwat subong nga adlaw, this is in relation to International Women's Month. Isa na siya ka activity sa aton opisina nga ginasuportaran gid sa aton nga gobernador ni Kong Toto. And we have invited 25 local companies for this activity sir today, and out of 25 may ara kita 24 nga nag-abot sa sining job fair naton. And we have recorded more than 200 plus nga mga job seekers online, and may ara kita nga mga help desk agencies nga mag-provide assistance sa aton nga mga job seekers if and when kinahanglan nila ang assistance sa aton nga mga help desk agencies. And we are blessed also because ang aton nga mga leaders no ara ikay na sa aton nga opening program, and this program job fair will last until 3 p.m. this afternoon. So, we are encouraging all the applicants na magkanto diri sa Kasarial de Iloilo if they want to find jobs, and magdala lang sila sa madamo nilang credentials, sa nilang mga basic credentials for application, kag
sa subong ara man ang aton nga nga HRMD office nga nag-participate gid diri sa aton, and ang Philippine Army in which damo ang ilang mga vacancies nga gina-offer sa aton nga mga Ilonggo job seekers. Ikapila na ni ma'am nga bida Ilongga, ma'am, sa matandaan mo, first time ini or kapila na? Ang aton nga bida Ilongga, we started this activity since 2023. Nabatian si Ma'am Cynthia Dario, ang tagpamuno sa Public Employment Service Office sa Iloilo Province. Tikitaan nyo to sa background ni Ma'am, damo nagpila, no? Mga ang iban sini halin pa sa man nagkalain-lain nga kabanwahanan kay nag-coordinate man ang aton nga Iloilo Peso Province sa mga banwa. Ti ang mga banwa Sa imo mayara sing libre sakay nga ginpatigayon, halimbawa dito kahalin sa 5th District sa Banwa Samborotac Viejo, may mga LGUs nga may kwan sila, may vehicle nga gin-prepare para sa mga ilang nga mga residente nga nakapa-pre-register. So para nga hindi man sila mabudlayan bala nga magsakay ka mag-commute balaan naton subong nga medyo mahal-mahal nagawa ang gasto sa plite. Inisyatibo sang lokal nga panguluhan tingbon ang mga luyag mag-apply kag paservisan pakadto sa Kapitolyo para nga hindi na sila mabudlayan pa mag sakay-sakay pa. So makita naton diri ang ang inisyatibo balang mapuslanon gid. Kay ti trabaho ina sa aton siniya nga mga kauturan, importante nga malid naton sila sa opportunity. panglakat matakuga. Especially nga ari kita subong sa mga sitwasyon bala nga damo sang pagpanghangkat kag ang trabaho isagid ka bulig agud masustener ang pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon sang kada pamilya. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:46 sa aga. Makuha kita dugay-dugay no sang mga detalye man sang balita nagikan sa Pasig City. Anong pagpanghanda sang lokal nga panguluhan kay daw nag-send off na to kahapon ang Pasig City LGU para sa ilang nga mga delegates sa WIVRA kag in relation man sa ginahiwat nga 28th Foundation Anniversary sang Pintados de Pasig Festival 2026. Mayara sing parada sang karusa kag karabaw. Sa imo kag Pagsiling ta sa una nga karusa karabaw, madumduman ta banwa sang Paviano, pero may ara sang version man diri ang Pintados de Pasig kag balaan naton nga ang karabaw naga-symbolize ina sang aton sini nga mga farmers, hard work sang aton nga mga mangunguma sa isa ka lugar abi nga ti agricultural gid kalabanan ang sektor nga ara no, ang talamnan, katubuhan, humayan, mga produkto naton sa diin nga ang karabaw partner gid inaya sang aton nga mga mangunguma. Kag sa sini nga foundation anniversary sang Pintados de Pasig, isa ini sa mga highlight activity ang parada sang karabaw kag sang ang karusa ngati sa mga moderno nga mga pamatanon sa mga bag-ong bag-o nga henerasyon. Ang iban guro wala pa kasakay sa karusa, wala gani kakilala guro ang iba naton nga mga kauturan kung ano ang karusa. nalipay. Hindi mapunggan manghay-hay. Hay. Hibaluon natin no kay daw kana unique sang sining nga selebrasyon niya sang syudad sang Pasig sa sining paggahiwaton nga parada sang karusa kag karabaw. May kaangtanan sa pagsaulog sang Pintados de Pasig Festival. Sa mga detalye kuhaon ta sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Yan, good morning. Jen, good morning sa imo. Nagaluman kag nagataliti diri sa syudad sang Pasig. Dayon sa gihapon Jen ang pagparada sang 51 ka mga karbaw diri no sa syudad sang Pasig sa ginahiwat karon nga karosa parada kag karabaw pagguwapa. Ang ini Jen nung nga kahiwatan kabahin lang ini sang 28 Foundation Anniversary kag Pintados de Pasig Festival 2026 sa syudad. So kaina dyan, no, nakita naton nga more than 20 na or more than 15 na, ang mga nakaparada nga mga karbaw diri sa syudad sang Pasig. So ang syudad sang Pasig dyan, for the information sa aton nga mga tagpalamati, may 51 ini ka barangay and kada isa dyan, no, sa mga barangay naton may ara sang karbaw. Ara no makita sa Facebook live naton, may karbaw ini dyan, may ara paniingin sila sang mga kalo. At sa una dyan, madumduman ko ha, ginapintahan ini ang mga karbaw naton pero subong dyan,
may ara na lang ginabutang sa ibabaw nila no, wala na ginapintahan kag may nagaguyod ini sa ila sa likod dyan no dira nagapumpo or may ara sang karusa kung sa diino gindisenyuhan ini sang aton nga mga barangay gamit no ang mga nanuhay-tuhay man nga mga materials kag may mga muse ini sila dyan so kaina dyan kita nato may pera sa mga karbaw naton gani dyan nga do nagluko siguro nakapoy ini Ahay. pero dayon sa gihapon no sa pagparada ang aton nga mga karbaw kag dupukan ini no sa mga tumalanaw naton diri sa syudad sa Pasig left and right no nagalantaw kiti tuigan ini dyan nga ginahiwat ang karosa parada kag ang karabaw pagguwapa dyan. Te tuod gid man nga gwapo kag gwapa gid man ang karabaw nga nakita naton. Amo na balaton nga ti once nga makita ang karabaw bala madumduman naton ang kapisan hardworking naton nga mga mangunguma nga ti ginatipigan gid nila no ang ilang partner sa pagpanguma dira sa may syudad sang Pasig. Yes, dyan ang nagpanguna diri dyan no nga pala nga buhian sa mga taga-syudad sa Pasig amo man inno ang pagpanguma that's why nga every year ginahiwat nato ng iniman nga kahiwatan to help us remember no especially sa mga ulihing tubo naton ano ang importance man na dyan no sa mga karbaw naton ambay gani naton dyan no ang karbaw amo ini ang best friend sa pagpanguna so in line ang ini dyan no kabahin man ini dyan ang aton nga karosa parada sa Pintados di Pasig festival kung sa diino ang highlight hiwaton sa March 14. Pero dyan on top of this no sang aton man nga Pintados di Pasig isa man sa mga events nga nakaninyada subong nga bulan sang Marso ining pagpanagbalay sang syudad sang Pasig sa aton nga Western Visayas Regional Athletic Association o Convibra ami ka ina dyan gid mention mo no nga naghiwat na sang ilang nga send off sakto ina dyan and kadungan no sa paghiwat sang send off gin-release man ang allowance sang aton nga mga delegates so more than 500 dyan ang delegates no sang Pasig City composed of student athletes, mga coach naton, mga chaperones, mga TWG or Technical Working Group, kag iban pagid no nga mga delegates naton sang syudad sang Pasig. So nagbaton ini sila dyan sang ilang allowance ini dyan no bilang bulig man although nga diri sa syudad sang Pasig hiwaton, but manami gid dyan amo nang habal naton mas manami ang hampang sang aton nga mga atleta kag inspirado ang aton nga mga coach kung may ara sang budget, may ara sang allowance. So aside no sa Pasig City ang iban I think dyan no nga mga schools division offices nag-release naman sang ila nga mga allowance. Masiling naton guro yan home court advantage no kikitaan ta sa Matakom ang ining sports complex subong sa Pasig City mabinyagan gid ini no? Especially sa aton sini nga mga athletes dira. By the way, ti daw sunod-sunod gid ang activity no sa siyudad sang Pasig. Kung nita magsala daw ang piyesta nila dira, daw March man gid man yan. February din. February, no? So may Pintados. Ang Pintados di Pasig ang founding anniversary March. Oh. Ang so bali ang February din kapistahan sa simbahan pero daga-celebrate man no, sa kapistahan ng aton nga mga Pasignon pero duha abi ni ang events mo diri sa Pasig City nga sunod-sunod February and March and sa March amo ini ang aton nga Pintados di Pasig kag madamo man dyan no, sa mga activities diri nga ginahiwat I think dyan subong man nga adlaw hiwaton ang motocross no, sa diri sa syudad sang Pasig ika-4 or 4 Pintados di Pasig National Invitational Motocross Competition subong ini nga March 13 or Friday no hiwaton karon alas 9 or dugay-dugay alas 9 sa aga dyan. By the way, si Mayor Palmares ginpakita niya gid mo ang ining bag-o nga sports complex so far yan daw masiling naton 100% fully completed na gid niya ang facility sang syudad sang Pasig para sa mga sports event naton. Yes, dyan ang ina no nga Ricardo P. Palmares Memorial Sports Complex bag-o ini dyan ang sports complex no sa syudad sang Pasig kag dira hiwaton ang aton nga opening ceremony for our Vibra Meet sa March 17. Diri dyan no ang mga facility nga pagagamiton para sa aton man nga paghiwat sang regional meet ready na dyan no narabirize na to dyan nagapula na dyan ang aton nga sports complex ang
nila wala pa natapos, pero dyan, diri no sa syudad sa Pasig natingwaan gid nga before sa March 17 mahingagaw ini may mga gamay na lang mga finishing na lang no nga mga bagay dira sa atong sports complex, but other nato no nga mga playing venues ready na. Pero dyan, may ara kita nga playing venue dira sa Central Philippine University kung sa diin hiwaton ining swimming and ang aton nga football hiwaton dito sa Barotac Nuevo. Kiti wala na hingagaw diri no ang swimming pool sa syudad sang Pasig, kag balaan nato dyan malapad dito sa Barotac Nuevo. That's why nakiisa man ina sa ging consider nga dito hiwaton ang football, kag syempre dyan halin man mo or lakip man ang Barotac Nuevo sa 4th district kasi diin ang Pasig City is also from 4th district. So diri dyan ready na pakayag diri sa alkalde no, ready na ang aton nga LGU Pasig City kag Schools Division Office of Pasig City to host sang regional meet. In fact ni dyan no, ang Schools Division Office of Aklan last week pa lang nakaabot na diri sa Pasig City. Last time ang ikadwa nga nag-abot ang Schools Division Office of Guimaras, and miara kita recently ang first batch sang aton nga Schools Division Office of Iloilo Province ari naman diri dyan no sa syudad sang Pasig. So despite nga malayo pa ang opening, pero last week gani gin-open na ya or gin-accommodate na sa Pasig City ang aton nga delegates coming from Schools Division Office of Aklan. So anytime from now dyan no ginalauman ang pag-inabot sa ibang pagid naton nga mga delegates coming from other no kiti walo ini dyan ka Schools Division Offices ang magsambuwa sa aton nga hiwaton nga Wibra Amit. Thank you Gidyan kag sa aton nga mga kauturan ti kadto kamo sa Pasig akon malapit kag akon parang ano naman sa bayad sa mga results ti pwede gid sila katanaw sa aton siniya nga Facebook page kay may team kita nga i-send man no sa pag-cover sang mga highlights sang Wivra 2026. Thank you Gidyan sa imong mga updates kag mga balita. Yes, report gikan diri sa syudad sang Pasig para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian si Marian Grace Erenieta sa mga pagpanghanda karon sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Pasig kag sining ginhiwat nga parada sang karosa kag mga karabaw 51 ka karabaw. Kitaan nyo to kay na katakom sing ilang nga costume. Kaya muna nga tipigan tagid ang aton mga karabaw ha. Ano gina sila partner sa aton nga mga mangunguma kag ginatagaan gid sang highlight pagi sa sining programa sang LGU Pasig kay damo daya sang farmers pa sa Pasig City kalapad sang agricultural land dira sa kabukiran, sa katubuhan, sa mga talamnan. Namo pa daya sang karbaw ti isang aton nga mga pamatanon subong especially kung ara kaya sa mga syudad-syudad nagay-star kabe daw wala nakakita sang karbaw, abi nila na ya sa ano na lang sa kitaan na lang nila na sa cellphone, sa mga videos, no? Pero part ina sa dapat itudlo naton kay ang karabaw nagasimbolo ina ya. Trademark ina sang mga Pinoy, sang aton sini nga mga farmers. Amo gani na ginabutang sa panyo sang mga Boy Scout ang karabaw bla. Oh, kaga ano ina no ang national symbol ina no sang aton sini nga national animal ina naton. Ang karabaw kag gina-appreciate gid ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Pasig sa pag showcase no sang mga karabaw dira sa may syudad. Agin lakip ini, gin involved ini sa mga aktibidad sang Pintados Festival. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini nga programa sa pagpangalagad sang Iloilo Morning. Thank you gid sa aton siniya nga mga Facebook live viewers kay Sir Vladimir De Leon nga naga-upod sa aton siniya nga pagpangalagad sa tanan nga mga naka-upod sa aton sini nga FB live. Thank you gid sa inyo sini tanan-tanan. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sini nga programa ako nagid lamang inyo alagad Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.